Meron po tayong bagong topic sa diabetes. Bago po to, 8 kakaibang senyales ng diabetes na baka hindi nyo pa alam, hindi nyo pinapansin. Kasi itong 8 signs ng diabetes, lumalabas sa gabi kung kailan tulog tayo. Kaya madalas hindi natin namamalayan, diabetes sign pala. Okay? Pero hindi naman to 100%. I-explain ko rin ano pa ibang possibility. Tingnan nyo po to. Number 1, ihi ng ihi sa gabi. Okay? Ngayon, pag sa tao, common naman ihi ng ihi sa gabi, maraming ibang dahilan bukod sa diabetes. Pwedeng prostate problem sa mga lalaki, pwedeng inom ka na inom ng tubig, pwedeng senior citizen na lalaki o babae, maliit na yung pantog, pero pwede ring diabetes sign siya. Kasi pag tumataas ang blood sugar ng isang tao, ang gagawin ng katawan natin, mataas ang blood sugar sa dugo, pipilit ilabas yung blood sugar. So ipipilit ng katawan, iihi yung blood sugar, yung glucose. So pag ihi ng ihi, madi-dehydrate. Kaya ka gising ng gising sa gabi. So pa-check mo rin ang blood sugar. So ito yung mga kakaibang sign. Ang alam lang natin kasing signs ng diabetes, yung mga namamayat, nabubulag, namamanhid yung kamay, paa, di ba? Yun ang usual na alam natin. Number 2, ito, night sweating. Possible yan. Pinapawisan sa gabi, okay? Maraming dahilan ng pinapawisan sa gabi bukod sa diabetes, pwedeng menopause. Pag menopause ang babae, di ba, hot flash. Pwedeng mainit yung bahay nyo, kaya pinapawisan. Pwedeng hyperthyroid, may thyroid problem, naiinitan. Pero pwede rin tong night sweating sintomas ng low blood sugar. Okay? Pwedeng bumababa yung blood sugar, hindi natin alam. Lalo na kung meron kayong maintenance na gamot. Okay? Hindi natin alam, baka yung maintenance nyo, kailangan i-adjust kung kailan iinumin. Baka yung pagkain nyo, late kayo, masyado kayo maaga kumakain, bumabagsak na pala blood sugar mo. Ayan, hindi mo namamalayan. Yung pagbagsak ng blood sugar, 50% nangyayari sa gabi. Kaya hindi natin alam. Hindi natin alam to. So, tingnan nyo, pag sinabi ng partner mo, nagsusweat ka sa gabi, pa-check blood sugar. Restless leg syndrome. Ano to? Yung sa gabi, galaw ng galaw yung paan ng partner mo. Okay? Hindi niya sinasadya, parang may humihila. Malikot yung paa niya. Ang pakiramdam pa ng tao, parang may kuryente, parang nangangati, parang may langgam na naglalakad sa paa, nangingimay, humihilab, sumasakit. Restless leg syndrome. Pwede itong restless leg syndrome, may ibang neurological problem, may problema sa nerve, pero nakikita rin to sa diabetes. Kasi pag mataas ang blood sugar, isang komplikasyon ay nasisira ang nerve sa paa. Diabetic peripheral neuropathy. Oras masira sa nerve, ang nerve sa paa, pwede magkaroon ng restless leg syndrome. So, pa-check din. Number 4, ito, paghihilik, sleep apnea, yung malakas humilik. Yung paghilik, biglang hihinto ang paghinga. May mga nagba-viral na video, nakikita ko, yung talagang sleep apnea, yung pinapakita. Sasabihin nyo, anong connection nito sa diabetes? Malaki. Malaking connection nito sa diabetes. Unang-una, pag diabetic ang isang tao, syempre overweight siya, kain siya ng kain. Usually, malaki ang katawan, malaki ang leeg. Pwede siya magkaroon ng snoring at sleep apnea. Pero yung mga tao nag-umpisa na may sleep apnea, humihilik at walang diabetes, kunyari healthy lang siya, talaga nagkataon lang overweight siya o makapal yung mga laman-laman niya dito sa lalamunan, di ba, humihilik siya, pwede ang sleep apnea magdulot ng diabetes. Paano nangyari yun? Sleep apnea, aabot sa diabetes? Ganito po, ang nangyari kasi pag sleep apnea, bagsak ang oxygen sa katawan. Tumataas yung carbon dioxide. Okay, so hinahihirapan yung katawan kasi kulang ka sa oxygen Pwede nga magkaroon pa ng problema sa puso. At dahil dito, tataas ang blood sugar. Okay? Magkakaroon ng insulin resistant, tataas ang blood sugar. So, parehong di maganda. Sobrang paghilik, sleep apnea, nagdulot ng diabetes. Yung diabetes din, nagdulot din nito. So, ikot lang siya ng ikot. So, kailangan magpapayat, pwede matulog nakaside, papacheck tayo sa pulmonologist, sleep clinic para malaman, at minsan nilalagyan ng makina, CPAP machine, continuous positive airway pressure. Yung iba, inaoperahan pa dito sa lalamunan at tonsils kasi nga, nagsasara bigla. Number 5, nighttime hypoglycemia. Tingnan mo yung picture, Ito, normal blood sugar, sarap ng tulog,
Ito, gumising madaling araw, hindi makatulog 2 a.m. Ano nangyayari? Possible kasi, hindi natin napapansin to sa gabi. Ang low blood sugar, 70. Okay? Pag sa gabi, pwedeng bumagsak pa less than 55. Pag sa umaga, bumaba yung blood sugar, syempre, alam mo yan, inom ka ng soft drinks, kain ka matamis, okay ka na. Pa-check mo ang blood sugar mo. Paano kung madaling araw? Diba? Hindi mo na alam yan, di ba? So, pag hindi mo na alam, delikado. Okay? Dapat nga, meron kayong baon na tinapay sa tabi ng kama. Ako, may saging, baka bumaba ang blood sugar sa gabi. So, pwedeng nanginginig, pinapawisan. Yan din ang sintomas. Number 6, laging uhaw. Yan. Usually, ang diabetes, ano ang pinaka-early symptoms ng diabetes? Ano yung unang-una? Yung iba, iniisip nila, ay nabulag, ay nasugat yung paa, late na yun. O nangingitim yung paa, late sign na yun ng diabetes. Ang pinaka-early, sa nakikita ko sa mga pasyente ko, ay uhaw na uhaw. At pag sa madaling araw, mas uhaw pa sila. Anong connection ng uhaw? Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, pag mataas ang blood sugar, ihi ng ihi yung pasyente, ilalabas ng katawan. Pag ihi ng ihi, mawawalan ka ng tubig, dehydrated ka. Pag dehydrated ka, tuyo ang laway mo. Walang laway, tuyo ang labi. Kaya lagi ka nauuhaw. Kaya pag sabi mo, ba't lagi akong uhaw? Pa-check mo na blood sugar mo. Next, cramps. Okay, ang dami may cramp sa atin, di ba? O pagdating mo ng age 50, halos lahat magkaka-cramp. Mga senior citizen, every month, once or twice, nagkakaroon ng cramps. Ngayon, ang cramps, maraming dahilan. Hindi ibig sabihin diabetes agad. Pwedeng mababa potassium mo, okay? Kailangan mo ng saging, kaya ng cramp. Pwedeng dehydrated ka, kulang ka sa tubig, na pawisan ka buong araw, nagka-cramp. Pwedeng napagod ka, naglakad ka ng malayo, pinagod mo sarili mo, nagtennis ka, nag-basketball ka, nag-cramps. Pwede nalamigan ka nung gabi, nag-cramps. Pero pwede rin dahil sa diabetes. Pag nasisira ang nerve, diabetic peripheral neuropathy, pwede mamanhid at magkaroon ng cramp. Lumalabo ang mata sa gabi. Pag may diabetes, isang complication? Diabetic retinopathy. Yan ang turo sa akin ng mga classmate kong ophthalmologist. Sabi niya, Doc Willie, payuhan mong kababayan natin na pag diabetic, huwag kakalimutan ang mata. Usually, chinecheck lang puso, paa. Yung mata, marami nabubulag. Merong mga retinal detachment, nabubulag sila. At ang unang sintomas, kadalasan, yung minsan malinaw, minsan malabo ang tingin. Lumabo, luminaw. At sa gabi, syempre walang ilaw sa gabi. Mas wala kang makita sa gabi. Kasi gabi mo mapapansin, kulang ang ilaw. Sa umaga, mailaw, hindi mo mapapansin. So, pag gabi, mabubunggo ka, pa-check natin yung blood sugar. Pwedeng sign of diabetes yan. Okay? Ano yung normal blood sugar? 70 to 100. Fasting blood sugar. Milligrams per DL. Pag ang blood sugar nyo 101 to 125, pre-diabetes o tinatawag kong mild diabetes. Ibig sabihin, papunta na dun. O, malamang diabetes na to. Pag 125 pataas, ay diabetic na talaga. Kaya gusto mo mas mababa. Paano pinapababa ang diabetes? Simple lang, 4 na bagay. Pagkain, babawasan. Alam mo yung mga pagkain. Soft drinks, matatamis, babawasan, kanin. Number 2, exercise. More exercise, more bababa blood sugar. Number 3, gamot. Siyempre ba, kailangan mo ng gamot. Number 4, kailangan i-testing. Test yung blood sugar para alam kung mataas o mababa. So, food, exercise, medicine, and testing ng blood sugar. So, pag mataas blood sugar, yan more lakad-lakad. Yan. Ito yung mga usual symptoms ng diabetes. Hindi ito sa gabi. Ito yung alam ng iba, na lumalabo mata, sugat hindi gumagaling, mahina sa pagtatalik, impotence, namamanhid, infection sa puwerta, yan, namamayat. Ito yung other signs. Ito hindi ito sa gabi. Komplikasyon, kinakatakot natin lagi, stroke, ipin, marami nasisira ipin. Pag diabetic, mabilis mag-infection. Mata, nabubulag. Nerves sa paa, sinasabi ko, kidney disease, dialysis. Ang number 1 cause ng dialysis sa Pilipinas, diabetes. Basta diabetic, dyan. Yan ang ayaw natin. Dapat makontrol yung blood sugar. Dapat mababa. Kaya pinakita ko yung level sa inyo.
Dapat mababa natin. Dapat 125 and below ang gusto natin. Diabetic foot. Okay? Marami akong nakikita sa barangay. Pag naka-wheelchair, naputol yung paa, diabetic yun. Okay? Kaya gabi-gabi, titingnan yung paa. Huwag magpapaa. Mag-iingat. Habang maliit pa yung sugat, makontrol na. Pero dapat controlled ang blood sugar. Kung di makuha sa diet, kailangan ng gamutan din. Foot care. Yan, hugas paa. Mata, tulad na sinasabi ko, normal retina, diabetic retinopathy, ito, dumadami ng mga blood vessel. Pag diabetes, dumadami yung ugat. Pag dumami yung ugat sa mata, ang nangyayari, parang hinihila niya yung retina. Yan ang pagka-explain sa akin ng ophthalmologist. So, pag ito yung retina, dumami yung blood vessel, parang kinukulubot niya yung retina. Pwede mag-retinal detachment. Okay? Kaya ingatan ang mata. Gums, importante din. Okay? Food, exercise, di ba? Bawas sa kanin, bawas sa pagkain, tamang-tama lang. At syempre, yung sa gamutan ninyo. Stress, malaking bagay din. Mental health stress. More stress ka, more tataas ang blood sugar. More puyat ka, more tataas ang blood sugar. Okay? Pag nagkasakit, doon tumataas ang blood sugar. Kahit anong sakit, trangkaso at iba pa. Ano mga gamutan sa diabetes? Lagi ko nga sinasabi, huwag maniwala sa fake news. Ang daming puro fake news na social media. Isa lang po account ko ito. Doc Willie Ong, may blue check yan. Yung 17 million followers. Pwede ang metformin. Ilang beses ko ba kailangan ulitin? Okay ang metformin, maayos ang metformin. Pag binigay ng endocrinologist, walang problema. Okay ang metformin. Okay itong mga glipizide, glycoside. Huwag maniniwala sa mga fake news na sinabi ko daw. Hindi okay para ibenta yung gamot nila. Sobra talaga daming fake. Sa health, ang daming fake. Lahat na lang ginagamit. Sa celebrity, ang daming fake. Sa politika, ang daming fake. So talagang ang hirap mahuli itong mga gumagawa ng fake accounts. Kaya ito nga, sinasabi ko sa inyo, nililinaw ko, okay itong mga gamot ng endocrinologist, metformin at iba pa, hindi po nakakasira ng kidneys. Okay lang yan, sundin nyo lang yung payo. Kasi pag hinayaan natin, magkakakomplikasyon. Hypoglycemia, binabantayan din yung sobrang taas, sobrang baba, ayaw mo rin sobrang baba. Nanginginig, mabilis heart rate, nagugutom, pinapawisan, nahihilo. Okay? So, mental health, very important. Lastly, may tinatawag na diabetes distress. Usually, pag diabetic, matigas ang ulo eh. Usually, nasabi ko, ba't parang matitigas ulo nila? Siguro matigas ulo, kaya nga nagkaroon ng diabetes. Pero pag bumait sila, makokontrol naman. Kasi nga may denial eh. Ayaw aminin, may takot, frustrated sa sakit, walang motivation at nalulungkot. Kita nyo naman, kaya naman gamutin eh. Pag naayos sa pagkain, talagang yung mga healthy foods lang, bawas sa mga matatamis. At sabi ko nga, tubig lang eh. Wag na kayo mag-isip ng soft drinks, iced tea, juice o kung ano-ano pa. Tubig lang. Tubig lang kailangan nyo. Sa prutas, apple lang tayo. Apple, suha, baka konting saging. Tapos, lakad-lakad. Okay? Sana po nakatulong tong video na to.